Okay, God's morning po mga kapatid. At ngayon po ay uli tayo dadako sa ating daily devotion sa ating God's morning. At ngayong araw na ito ng April 10, Thursday, ay tayo ay dadako sa Matthew 9, verse 37 hanggang 38. At pamagatan po natin itong Where are the workers? A crisis of calling. So, sa ating pong panimula, tayo po isasamahan ng aking partner at upang basahin at simulan po natin sa pananalangin. God's morning mga kapatid, sabi nga po sa Matthew 9:37 to 38. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. 13:8. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magdala ng mga aani. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga nagawang kasalanan. Nawa, Panginoon, ay patuloy mo po kami bigyan pa ng mga pagkakataon upang maitama ang mga kasalanan ito, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon, sa patuloy na pagmamahal mo sa bawat isa sa amin, sa patuloy na pagtanggap mo sa aming mga kamalian. Basta amin lamang itong hihingi ng tawad sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Ganon din po, Panginoon, sa mga may sakit na nakikinig nitong online na ito, Panginoon. Kagalingan po ang aming hiling sa bawat isa sa kanila at kalakasan ng katawan. Maraming salamat po, Panginoon. Patubayan niyo rin po kami sa aming maghapon na gagawin sa aming kanya-kanyang mga trabaho, sa tahanan, Panginoon, sa eskwelahan, saan man, kung ano man ang gagawin namin ngayong maghapon ito. Patuloy mo po kami samahan, iligtas mo po kami sa aming gagawin ngayong maghapon. Ganon din po, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng knowledge at wisdom upang maunawaan ang iyong mga salita. Nang sa ganon ay maisa pamuhay namin ito sa araw-araw namin gagawin. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay aming tinataas sa inyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin natin Panginoon Diyos, mga kapatid. Isang mapagpalang umaga ulit sa ating lahat. At tayo po ay dumako na sa ating devotion, no? At sabi nga doon, no, may dalawa tayong talata ngayon mula sa Matthew 9:37-38, no? Sabi, then he said to his disciple, the harvest is plentiful, but the workers are few. So pray to the Lord of the harvest to send out the workers of his harvest. No, dito sa ating paksang ito ay panawagan, no, mula sa ating Panginoon Jesucristo. At isang tanong, ito nga ay ating title ngayon. Saan ang mga manggagawa? Nasaan sila? O nasaan tayo? Dahil sabi nga ito ay isang krisis ng pagtawag ngayon. No? Isang bahagi na maaari natin sigurong masabi na kung bakit ngayon ang daming road rage. Sabi nga, ang init na nga ng panahon. Ang init pa ng ang init pa ng ulo ng mga tao. Ano ho? Ito ay isang maring dahilan, no? Ito ay isa sa mga masasabi nating solusyon na kung tayo ay tatayo sa panawagang ito, ay maaring makita natin muli ang kapayapaan sa mundong ito. At doon sa pangunahing mensahe, sabi doon, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mga mag-aani. Ang paglalarawan dito ng ating Panginoong Hesus ng isang ani ay, o yung ani o yung harvest, ay tumutukoy sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Mga taong nag-iintay na marinig ang mabuting balita. Sa ating paligid ba, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan, sa ating mga katrabaho, meron pa bang hindi nakakakilala kay Kristo? O maaaring hindi natin na nababahaginan ang salita ng Panginoon Diyos?
Tingnan natin, suriin natin. Ang mga manggagawa na tinutukoy dito sa ating talata ay kumakatawan sa mga taong handang magbahagi ng Ebanghelyo at magturo ng salita ng Panginoon Diyos. At kabilang po tayo dyan na mga nakakilala na sa Panginoon at ito'y tagubilin sa atin, ang ating Panginoon. At sabi nga po doon sa susunod na talata, idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Ang pangungusap na ito ay isang panawagan sa pananalangin. No? Kailangan nating humingi sa ating Panginoon na ipadala ang manggagawa na handang mag-ani ng mga kaluluwang ito. Tayo ba ay nakahanda na? No? Sabi nga, kung siguro unahin natin sa ating sarili, no? Na, Lord, ihanda mo ko upang maibahagi ang salita ng Panginoon Diyos, upang maibahagi ang salita mo. Kailangan nating humingi sa Panginoon na ipadala ang manggagawa na handang mag-ani ng mga kaluluwa. Kailangan nating ihanda, ipanalangin sa Panginoon na maging handa rin tayo. Sabi nga mga kapatid, ang Diyos ang siyang pumipili sa mga tao para sa kanyang purpose. At sabi rin sa atin ng Psalm 33 verse 12, mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Amen. Yan ay pagpapakita sa atin na tayo ay kailangan natin ating Panginoon Diyos. Kapag tayo ay nagdarasal, inihiling natin sa Diyos na piliin ang mga taong handang maglingkod sa Kanya o naglilingkod sa Kanya, sabi nga mapalad daw ang mga taong yon. At dito ay patuloy na pinatutubayan ang ating Panginoon Diyos. Ang pagbabahagi ng Ebanghelyo ay mahalaga para sa pagpapahayag ng ating pananampalataya. Pinaalala sa atin ng Romans 10 verse 14. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakakinig kung walang nangangaral sa kanila? Amen. Kaya nga po, sa buhay natin ito, napakalaga na lagi po natin ipanalangin. Suportahan at bigyan ng natin po ng pagpapahalaga. Kailangan natin ng mga mangangaral upang maabot ang bawat tao at maipahayag ang katotohanan ng ating Panginoon Diyos. At sabi nga po, dito sa ating talatang ito ay meron tayo ilang mga dapat pagtuunan. Una, bigyan po natin ng kahalagahan ang misyon. No, tayong lahat ay binigyan ng misyon ng Panginoon at priority po natin. Bigyan po natin ito. Dahil sabi nga, tayo ay tinawag ng Panginoon Diyos at dapat nating sundin ang panawagang ito. Ang talata ay nagpapaalala sa atin na mayroong isang malaking pangangailangan para sa pagpapahayag ng mabuting balita. Ito po ay tinatawag nating Great Commission. Ang pangunahing tungkulin nating mga Kristiyano ay ang paggawa ng mga alagad at ang pagbabahagi ng mabuting balita sa lahat ng tao at ang pagtuturo sa kanila na sundin ang ating Panginoong Hesus. Sige po, balikan po natin yung Great Commission. Ano po sabi doon ng Panginoon? Matthew 28:19-20. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. 20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. Sabi nga, hindi naman natin kailangang iwan yung trabaho natin, pamilya natin. No? Nowadays, this church ay maaari na rin natin itong maibahagi sa napakaraming paraan na available sa atin. Mga halimbawa na pwede nating magamit ang ating negosyo, ang ating anumang resources. Maaari itong cellphone natin, maaari nating magamit para maibahagi ang salita ng Panginoon Diyos.
o yung ating mga hanap buhay, kung tayo may negosyo, maaari nating ibahagi si Kristo sa ating mga kliyente, sa ating mga trabahador o sino mang tao na may buhay. At ito ay ang ating pagsunod sa Great Commission. Sabi nga, ang misyon ay hindi isang opsyon, kundi isang utos. Tayo ay tinawag na magbahagi ng ebanghelyo sa lahat ng sulok ng mundo. Sabi sa atin ng Mark 16 verse 15. Sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo'y humahayo sa buong mundo at ipangaral ninyo ang lahat ng tao ang magandang balita. Amen. Sa lahat ng tao, ibig sabihin, sino mang may hininga na tao, ay ipangaral natin ang salita ng Panginoon Diyos. Ang mga halagad ng ating Panginoong Jesus ay binigyan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo para magpatotoo tungkol sa ating Panginoong Jesus. Yan po ay nangyari doon sa Acts 1 verse 8. Sabi po doon, mga gawa. 1 verse 8. Ayan. 1:8. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan bababa sa inyo ng Espiritu, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Amen. Ang misyon ay hindi lamang tungkol sa pagbabahagi ng Ebanghelyo, kundi tungkol din ito sa pagiging mga saksi ng ating Panginoong Hesus sa mundong ito. Sabi nga sa ating bawat misyon, nakakibat dyan, ambisyon o misyon. Ang isang bagay na kuminsan, nandyan ang ating ambisyon. Minsan nawawala na yung misyon, dahil doon sa mga ambisyon na ating kinaharap. Kaya nga sa ministry, kailangan nakakibat tayo doon sa Great Commission. At ang mabuting balita ay ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Ito po ay nagpapatungkol sa atin na dapat nating ibahagi sa iba. Sabi nga sa ating Romans 1 verse 16, hindi ko ikinakahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Sabi nga, ito ay nasa atin na rin ngayon. Ang pagbabahagi ng Ebanghelyo ay isang mahalagang bahagi ng paglilingkod natin sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga ng mga nagdaan nating topic, hindi man o ang mga tao man sa mundong ito ay maaari hindi nagbabasa ng Biblia, subalit maaari nilang mabasa ang Biblia sa pamamagitan mo, sa iyong kilos, sa iyong salita, sa iyong mga gawa. Tayo ay mga sugo ng ating Panginoong Kristo at mga tungkulin, at ang mga tungkuling ito ay, sabi nga, meron tayong maibahagi ang mensahe ng pagkakaisa. Pagkakaisa na ninanais ng Panginoon Diyos. Pagkakaisa natin para makalapit tayo sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga sa atin ng 2 Corinthians 5 verse 20. Kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Hayaan ninyong maging kaibigan ko kayo ng Diyos. Amen. At dito po, pinapakita sa atin na ang mundong ito ay puno ng mga taong hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Hesus. O maaring kilala nila ang Diyos pero wala silang relasyon sa ating Panginoon Diyos. Sa ikalawa, sabi nga, maging mabuting manggagawa po tayo. Tayong lahat ay tinawag ng ating Panginoong Diyos upang maging manggagawa. Ang paggawa o ang panawagan natin ito o ating maaring pagkilos sa mundong ito o maaring sa lahat ng ating ginagawa ay kailangan po ng panalangin. At ito ay panawagan na hindi lang para sa pagdami ng mga manggagawa, kundi para sa paghahanda ng mga tao na tumugon sa panawagan ng Panginoon. Marami na ngayon na sabi nga ay kinakailangan may balik natin o may align natin sa paglilingkod ng Panginoon. Hindi sa mga ambisyon. Paglilingkod na may ambisyon o sabihin na natin vested interest. Ang talento o yung mga talent na meron tayo ay kumakatawan sa mga talento
at kakayahan ng biyayang ibinigay ng ating Panginoon Diyos natin sa atin. Ang Panginoon ay ang kumakatawan sa Diyos at ang mabuting manggagawa ay ginagamit ang kanilang talento para sa ikabubuti ng iba, para sa pagpapalaganap ng kaharian ng ating Panginoon Diyos. Napakahalaga po na magamit natin ang talentong ito. Sabi nga doon sa Matthew 25 verse 14 hanggang 30. Talinhaga tungkol sa tatlong alipin. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang tatlong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang mga ari-arian. 15. Binigay niya ang salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanyang kakayahan. Binigyan niya ng ang isa ng 5,000 salaping ginto at ang isa na may 2,000 salaping ginto. At ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos siya ay umalis. 16. Kumilos agad ang tumanggap na 50,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumuitas siya ng 50 salaping ginto. At ganyan din naman at tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita ng 2 salaping ginto. 18. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto sa ng kanyang Panginoon. 19. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. 20. Lumapit ang tumanggap ng 50 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 50 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Heto naman ang 50 salaping gintong tinubo nito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, makihati ka sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. 22. Lumapit din ang tumanggap ng 20 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 20 salaping ginto. Heto naman ang 20 salaping ginto na tinubo nito. 23. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. 24. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inanin ninyo ang hindi ninyo inihasi. 25. Natakot po ako kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang salaping iniwan ninyo sa akin. 26. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinitas ko ang bunga ng hindi ko tanim at inani ang hindi hinasi. 27. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi, kahit paano'y may tinubusan na ito? 28. Kunin ninyo sa kanya 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10 salaping ginto. 29. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. 30. Itapon ninyo sa kadiliman, sa labas ang walang silbing taong iyan, dooy mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. Amen. Napakahalaga po na magamit natin ang talento na ibinigay sa atin ng Panginoon. At katulad ng ating talatang ito na ating nabasa, ay nagpapakita po sa atin na ang Diyos na siyang lumikha ng lahat ng bagay nito ang nagmamay-ari ng anumang bagay sa atin. Mga nakikita man yan o hindi. At napakahalaga na maibigay natin ang talentong ito. Maibigay natin, sabi nga, even kahit ang buhay natin, ay ito ay pinagkatiwala lamang sa atin ng Panginoon Diyos. Siya ang tunay na nagmamay-ari. At tayo ay mananagot sa kung paano natin ginamit ang buhay natin ito. Ang Diyos ang nagpapalago sa anumang gawain. Kaya hindi natin kayang pagmalaki ito sa Kanya. Kaya nga, ang mga pag-aari ito iiwanan natin. Sabi nga, pagdating ng panahon, hindi natin ito kayang dalhin. Dahil kung saan tayo nagmula, ay doon din tayo babalik.
At sabi rin sa atin ng 1 Corinthians 3, verse 6 up to 9, kung na lang po magbabasa. 1 Corinthians 3, 6 to 9. Ay, nandiyan ka na? Okay. So, sige po. Balik ko na po sa kanya. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. 7. Hindi ang nagtanim o nagdilig ang mahalaga, kundi ang Diyos, sapagkat siya ang nagpatubo at nagpalago. 8. Ang nagtanim at ang nagdilig ay parehong manggagawa lamang, at ang bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. 9. Kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin, kayo rin ay gusali ng Diyos. Amen. Sabi nga, tayo ay templo ng ating Panginoon Diyos at napakahalaga ang pananahan ating Panginoon Diyos. At sa pananahan ng ating Panginoon Diyos, lagi siya nangungusap sa atin upang magamit natin ang talentong ito. Mahalaga po ang pagkilos o tayo po ay kumilos ng buong puso at pagsisikap para sa ating Panginoon Diyos. At hindi natin dapat ipagmalaki ang ating mga sarili dahil sa ating mga nagawa. Ang paggawa ng mabuti ay isang paglalakbay. Sabi nga sa atin ng Galatians 6 verse 9. Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Amen. Hindi tayo dapat sumuko sa paglilingkod sa Diyos. Kahit na mukhang mahirap o matagal ang ating paglalakbay, sa takdang panahon, aanihin natin ang bunga ng ating pagsisikap. Ang mga manggagawa o tayo ay dapat maging handa at karapat-dapat sa gawain. At napakalaga po na sa lahat ng ito ay nandoon ang panalangin. Ano nga ba ang kapangyarihan ng panalangin? Ang panalangin ay hindi isang alternatibo sa misyon, kundi isang napakahalagang bahagi. Sa pamamagitan ng panalangin, tayo po ay humingi ng patnubay at lakas sa Panginoon para gawin ang mga aral o mga pangangaral na ating napapakinggan, nababasa, natututunan. Sabi nga po, dapat tayong manalangin sa Espiritu Santo para magkaroon ng lakas at karunungan sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon Diyos. Sabi sa atin ng Ephesians 6 verse 18 to 20. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo na may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. 19. Ipinalangin din ninyo ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong ipahayag ang hiwagan at ng magandang balitang ito. 20. Dahil sa magandang balitang ito, ako'y sinugo at kayo'y nakabilanggo, kaya't ipanalangin ninyong ipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Amen. Sabi nga, hindi natin kayang gawin ang gawain ito ng ating sariling lakas lamang. Kaya kailangan nating humingi ng patnubay at kapangyarihan mula sa ating Panginoon Diyos. Ang Diyos ay laging handang magbigay ng Espiritu Santo sa mga taong humihingi nito. Sabi sa atin ng Luke 11 verse 13. Kung kayo'y masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit, ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Sabi nga, kung sa mga masasamang tao nga di ba, katulad natin, wala pa tayo sa Panginoon Diyos, binigay niya, kaya niya magbigay ng Espiritu Santo. Sa mga tao pa kaya na nasa paligid natin. Ibig sabihin, kaya niyang baguhin. Kung binago ka ng Diyos, ang mga tao sa paligid natin, kaya rin niyang baguhin ang ating Panginoon Diyos. Ang Diyos ang magbabago sa kanila. At kailangan lang natin ibahagi ang salita ng Panginoon Diyos na siya nagbabago at maipakita na tayo ay mga lingkod na ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng Diyos sa ating buhay o ang binago ng Diyos sa ating buhay.
Ang Espiritu Santo ay nagbibigay sa atin ng lakas at kapangyarihan upang maipahayag ang Ebanghelyo. Ang panalangin ay isang paraan upang mailapit natin ang ating mga alalahanin sa ating Panginoon Diyos. Philippians 4:6-7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. 7. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikiisa kay Kristo. Amen. Sabi nga, pananalangin may pasasalamat. Kaya nga kung tayo nagkukulang, Lord, salamat Panginoon dahil nalalaman namin ito'y pupunuin mo. Salamat Panginoon dahil ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Salamat Panginoon dahil ikaw ang Diyos na mahabagin. Kapag tayo ay nagdarasal, tayo ay binibigyan ng kapayapaan at lakas na kailangan natin upang magpatuloy ang ating misyon. Mga kapatid, sa puntong ito, upang mailapat natin ang aral na ito sa ating buhay. Una, magnilay po tayo sa pangangailangan. O tingnan natin, obserbahan natin, maging observer tayo. Habang iniisip natin ang aral na ito, dapat tayong magnilay sa pangangailangan sa ating paligid. Ano nga ba ang pangangailangan ng ating paligid na ito? Sino ang mga taong kailangan ng mabuting balita sa ating paligid? Ano ang mga magagawa natin upang maibahagi ito sa kanila? Ikalawa, maging handang tugon. Kung tayo ay tinatawag ng Panginoon sa paligid natin, maging handa tayong tumagon. Ang panawagan ay hindi lang para sa pastor o mangangaral. Tayong lahat ay tinawag na maging mga manggagawa ng ating Panginoon. Maging handa tayong magbahagi ng ating pananampalataya. Tandaan natin, lahat tayo ay may mga pananagutan sa mga taong dumarating sa ating buhay. Ang tanong, naibahagi ba natin ang salita ng Panginoon? Nakita ba sa atin ang salita ng Panginoon Diyos? Katlo, huwag kalimutan ang panalangin. Patuloy po nating idalangin ang Panginoon na magpadala ng manggagawa at palakasin ang mga manggagawang ito. Lagi po nating ipanalangin na sa ating buhay, lagi tayo may mga katuwang na katulad na pinapadala ng mga Panginoon sa ating buhay upang tayo makapagpatuloy sa ating misyon. Ang panalangin ay nagbubukas ng pinto sa paglilingkod at pagbabahagi ng mabuting balita. Mga kapatid, dyan po ako magtatapos. At sa ating pagtatapos na ang where are the workers? Nasaan po ang ating mga manggagawa? Ay hindi lamang isang katanungan. Ito ay isang panawagan sa bawat isa sa atin na ang ani ay handa na at kailangan na natin ng manggagawa at handang tumugon sa panawagan ng Panginoon. Kapatid, maaaring ikaw ay tinatawag ng Panginoon Diyos para sa panawagan ito. At dalangin natin ang kalakasan na nagmula sa Panginoon upang tugunan natin ang bawat panawagan ito. Kaya ngayon mga kapatid, sa ating pagtatapos, nais kong ipasa ang bahaging ito para sa ilang mensahe o reflection na sa Kanya ay ipinagkakaloob ng Panginoon. Praise God! Magandang umaga po muli mga kapatid. Sa kagaya nga po ng ating narinig ngayong umaga, maging manggagawa tayo ng ating Panginoon. Ibahagi natin sa ating kapwa ang talentong ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kung tayo pinagkalooban ng talento sa pag-awit, talento sa kung ano pa man, ay ibahagi natin sa Panginoon. Sa biyaya ng ating Panginoon, tayo ay sasamahan ng Kanyang Espiritu upang maibahagi natin ang ating mga talentong ito. Patuloy tayong manalangin sa ating Panginoon, huwag tayong magsasawa, huwag din tayong manghihinawa sa ating mga kapwa na bahagi na ng salita ng ating Panginoon. At patuloy din po tayo na magbabad sa presensya ng ating Panginoon. Humingi sa Kanya ng gabay, kagaya nga po sabi kanina, humingi tayo ng may pasasalamat sa ating Panginoon. Lahat ng anuman meron tayo ngayon ay dahil yon sa ating Panginoon.
Humingi tayo ng kalusugan sa ating Panginoon, kalakasan ng katawan upang maibahagi natin ang salita ng ating Panginoon sa ating kapwa. Yun lamang po. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat. Anyway, so ngayong araw na ito, inais ko namang i-acknowledge ang ating mga kasama sa araw na ito via online. At meron akong mga nakikitang mga bagong mukha, pero hindi bago sa akin. Mga kakilala ko rin po. At una ay sinamahan po tayo ni Ate Cindy dyan sa Pampanga. At kasama rin natin si Ate Lilibet dyan sa Cotabato. At si Ate Monina dyan sa Tagaytay. Kasama rin natin. God's morning. Siyempre si Sister Grace kasama natin ngayong umagang ito. God's morning kapatid. At si Ate Carmelyn Tanyo sa Concepcion, San Pablo City. Yan, sama rin natin aking magandang nanay dyan sa Santa Rosa, Laguna. Yan. At kasama rin natin si Nay Winnie dyan sa Villa Escudero. Yan. At si Ate Marta dyan sa Bulaking Chaong. At si Sherry Hilario Espinosa. Good morning, ma'am. At welcome po sa kabutihan at sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kasama rin natin si Kuya Chris dyan sa Bulaking Chaong. Yan si aking kapatid, si Caroline Mercado, yan Santa Rosa, Laguna. Yan, kasama rin natin. Yan, pagbati mula kay at Nay Winnie, kay Pastora Fe, kagalingan din, at kay Abby, kay Malu, kay Michelle, at kay Mark, at sa buong De Los Santos family. Yan, at pagbati mula kay Kuya Chris, kay Ian, kay Mark Anthony Benaluz, Jerome, yan, Julius, yan, at magbati rin kay Ate Nela, kasama rin natin, ngayong umagang ito, si Ate Nela Nonoso at sa buong Nonoso family, ang Talavera family, at sa family rin ni Tim, at yan, kasama rin natin si Nay Edna ng Liliw, Laguna. Blessed God morning po. Yan, at salamat Nay Winnie sa pagbati mo sa aking mga anak, kay Casey at kay Kylie, sa araw-araw, araw-araw na pagbati, hindi po nagsasawa. Mag-type yan si Nay Winnie. At ganun din si Brother Ian, siyempre aming gitarista. Yan, palain ka ng Panginoon at sa buong pamilya mo, kay sa buong kiddos, at sa iyong asawa, sa iyong may bahay. Yan. Kagalingan, kay prayer request po ni Nay Winnie, kay Belia Cabello, Yiyamo, tama po ba? Yan, pagbati rin natin kay Brother Rolly, Bobani family, at kay Roan, mag-birthday kahapon. Yan, at kay Sister Angel, at yan, pagbati rin natin kay Kuya Jimmy Guno, yan, siyempre kasama rin natin si Pastora Pe ngayong umagang ito. Pagaling po kayo, Pastora. Yan, kagalingan sa likod ni Julius. Paano si Julius? Yan. At pagbati rin natin, yan, kay Marife Alendrino, yan, sa may bahay ni Brother Ian. Yan, pagbati ni Nay Winnie, napakaswerte natin talaga, napakasipag nito ni Nay Winnie sa pagbati sa ating mga kapatid, at pananalangin. Yan, at dalangin na rin, pagbati rin natin sa buong Dalangin family, kay Lisel, kay Hector, kay Rafael, at sa buong at ganoon din kay Ate Gloria Benaluz, Joseph Capus, Rosario Capus family, kay Renny Boy, at yan, so that's all siguro. Yun, may nakita pa rin ako dito. Yan, si Edilon at Chensa Malbeda, mapagpalang umaga sa iyo, kapatid, bro. Mapagpalang umaga sa iyo. Yan, at Gabi Patual, pagbati mula kay Nay Winnie. Yan. Ayan, Nay Winnie, sa Diyos po ang kapurihan. Okay. Kagalingan para kay Nailina at Tatay Felix Silang, Yan, purihin ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid. That's all. Tayo po ay manalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan, Banal na Espiritu at aming Panginoon tagapagligtas,
Maraming salamat po sa panawagang ito at ang iyong pagkatawag. Tunay, Panginoon, na napakadakila ng pagsunod sa iyo. At dalangin namin, Panginoon, na sa iyong panawagang ito ay lumaganap ang panawagan sa puso at damdamin ng bawat isa, na maging tunay na lingkod at maging tunay na katiwala ng iyong pag-ibig at pagmamahal, na siyang nagbibigay ng tulay sa kaligtasan ng mundong ito, sa kapayapaan ng mundong ito, at sa kapayapaan ng bawat isa. Tunay na, Panginoon, ang iyong purpose, ang iyong layunin ay napakadakila sa bawat isa. At ito ay nagbibigay ng permanenteng katatayuan ng tao sa iyong kaharian. Salamat, Panginoon, ang paanyayang ito ay isang napakadakila, at dalangin namin, Panginoon, na sa dakilang layunin ito ay magbigay ng dakilang pagtugon ayon, Panginoon, sa iyong kalooban at sa iyong mga purpose, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga taong tumugon at tutugon pa sa layuning ito. At dalangin po namin, Panginoon, ang kalakasan, katatagan, at patuloy na patnubay sa bawat isa sa amin. Ikaw po ang magsilbing kalakasan ng bawat isa at paghipo sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ito. At ito po'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together we are for Christ. Again, God's morning, everyone.